Okay, magandang gabi po. Ngayon ay kasama natin si Chef Mau. Chef Mau ay kaibigan ko, kumpare ko. Inaanak ko yung bunso niyang anak, si Kayla. Imbitahan ko si Chef Mau para para interviewin siya tungkol sa naging buhay niya rito as a chef at kung paano siya nagsimula sa Pilipinas, papunta rito at kung ano na siya ngayon. Okay. Ayun na. Pare. Para mabigat yun Paano ka nagsimula sa Pilipinas? Nabigat na chef. Parang ang buhay ko parang MMK. Diba? Nagsimula ako as a dishwasher. Dishwasher? Oo, dishwasher ako. Wow. Oo. Dishwasher ako sa isang restaurant sa Manila. Pero before that, muna ako, marami ako pinagdaanan. Naging janitor. Janitor? Usher. Wow. Pero ang malupit yung isa kong janitor. Sa PGH sa morgue. Talaga? Oo. Pero hindi ko nakaya yun. Nag-resign na ako, nag-awol. Tapos, kasi nakaseparate, nakatira ako sa bandang Karuhatan sa Valenzuela. Pero ang mother ko nasa San Juan. So ngayon, lumipat ako ng San Juan sa nanay ko. Yung pinsan ng asawa ng nanay ko is chef sa isang restaurant, kilalang restaurant sa Manila. Okay. So magkakasama kami sa bahay. Hanap akong trabaho. Sabi niya, kung gusto mong magtrabaho, mag-dishwasher ka. Sabi ko, why not? Ano yun, nag-aaral ka dyan? Hindi, talagang ano na ako noon, talagang siguro mga 17, 16 years 17? old. 16 years old. Baka tatapos mo na ng high school. Tapos mo ng high school, 16 years old. Sibat ka na sa probinsya. Ayun. Naghanap ako ng trabaho, sabi niya sa akin, mag-dishwasher, sama ka sa akin. Sama kita sa agency dishwasher pero sa kumpanyang ito. Ewan ko kung pwede kong sabihin yung pangalan. Pwede. Pangalan hanggang ngayon kilala pa sa Pilipinas yun, Cravings. Cravings? Alam mo yun, Cravings. Sa may pangalan nito sa may Katipunan. Nagtrabaho ako sa dishwasher pero nagsimula akong magtrabaho sa dishwasher sa Greenbelt, yung lumang Greenbelt. Hanggang ngayon nakatayo pa yun sa Greenbelt 1. Ang pangalan ng restaurant is Coffee Beanery. So, barista rin yon. So, dishwasher ako. Siguro nag-stay din ako doon ng mga 6 months kasi doon contractual Kung may talent ka, kung marunong kang may talent ka sa mga matataas, pwede kang ma-regular. Pero it takes about parang 4 years ako doon na hindi ako naging regular. So, paikot-ikot lang ako ng 4 years as As a contractual. Contractual. Kasi anong trabaho mo nung contractual ka? Nung lang ako, dishwasher ako as mga siguro 6 months. Nakita ko na yung potential ko kasi ang mother side ko, yung kapatid niya is a chef din. Pero nakita ko na yung potential. Niyo pala yung kusinero. Pero nakita ko na yung potential ko na magiging kusinero. So, meron ito magandang istorya. May dalawa akong kasamahan. Isang barista, isang barista, isang captain waiter, at saka isang kusinero. Binigyan nila ako lahat ng pagpipilian kung ano yung trabaho. Sabi, matangkad ka, pwede kang maging barista. Matangkad ka, pwede kang maging waiter. Pwede lahat. Pwede lahat. Sabi niya, bata ka, matangkad ka, pero isa lang yung naging sa akin doon, yung sabi sa akin na isang kusinero. Sa kusinero, habang tumatanda ka, habang magkakaroon ka ng uban, tatalas ang skill mo, tataas ang posisyon mo. Ayun ang inano ko. Diba? So, tinanggap ko yon. So, nagkaroon ako ng eagerness, yung vision ko sa buhay ko na, okay, ito yung path pupuntang ko. Pero marami akong natapakan. Kasi palagi akong, as a dishwasher, gusto mo matuto Pero yung mga supervisor mo, ayaw nilang trabahuhin yung ginagawa ng mga kitchen helper. Ayaw nilang sa'yo. Kumbaga parang, kung dishwasher ka na. Pero ako hindi. Eager akong matuto. So natututo ako, pero hindi ko na pinababayaan yung trabaho ko.
Kasi sa taas kasi yung dishwasher, sa baba yung kusina. So pag sa taas, walang tao, lahat malinis na, nasa baba ako, nagbabalat ng sibuyas, nagbabalat ng patatas, naguhugas ng mga kawali sa baba. Kung ano man yung utos sa akin ng kusinero, ginagawa ko para matuto ako. Ganun ang ayun yung kumbaga stepping stone mo. Ayun, nakita ko ng potensyal, sabi sa akin ng isa kong yung isang manager, sabi niya sa akin, okay, sama ka sa akin sa isang lokasyon. Sa Wilson naman yun, sa Craving sa Wilson. Sa may sa may San Juan. San Juan, Oo. Kitchen helper ako doon. Pero sa umaga kasi hindi ba iba yung sistema sa atin sa Pilipinas kumpara sa yung talagang standard ng pagiging kitchen brigade. Kumbaga sa Europe, kumpara dito. Doon ang kitchen helper, dalawang klase trabaho mo eh. Tagabalat ka ng sibuyas, tapos tagahugas ka. So sa umaga po, pumapasok ako sa umaga sa Wilson kasi taga San Juan nga ako naka-base. Ang breakfast is alas 6. Aga. Oo. Alas 6 ang breakfast, alas 7 ganon. Pero ako, nasa loob na ako ng kusina alas 3. 3 a.m. 3 a.m. Alam mo kung ginagawa ko? Nagpi-prepare na ako ng mise en place o yung preparasyon ng pang-breakfast. Lahat na inire-ready ko na yan para sa chef. Pagdating ng chef, lahat yan naka-ready na, nakatona yung dapat ito, everything, yung itlog, yung scrambled egg, nakabiyak na, lahat yan. Kasi every single day, inaano ko yun, tinitignan ko kung anong ginagawa nila araw-araw. So, ever since noon, ayun na yun. Pagkat nakita ko ng head chef, pwede ko sabihin pangalan? Pwede! Si Chef Jun Adilan. Hanggang ngayon, legend yun. Mga talagang tinitingala ako. Di nakita niyo ko, ayun, doon na nagsimula yung pagiging kusinero ko. So, after 4 years, hindi ako umasenso na naging regular kasi mahirap sa atin, di ba? So, ang ginawa, kasi ang sistema kasi pa sa pagiging kusinero sa atin, ayun yung problema sa atin. Kailangan mong palipat-lipat. Ang kusina kasi kailangan mo every environment, different system, different knowledge. Kailangan mo talagang palipat-lipat 'yan. So kasi every head chef, so nagpalipat-lipat ka. Palipat-lipat ako. Nagpunta ako ng nasa Cravings ako. Tapos nagpunta ako ng Carrera M Cafe sa Ortigas, pero ang puro pang big time 'yun. Kasi private 'yun eh. Ang mga guest mo doon sila Erap, sila Fernando po. Mga talagang big time, bigatin. So hindi rin ako nagtagal kasi gusto ko rin mag-improve. Kasi mag-improve kasi meron yung tinatawag nilang kitchen brigade position. Kasi ang position, meron mga yan eh. Mamaya pag-usapan natin yan. So, pagdating sa Pilipinas, is hanggang sa hanggang naging established ako. Kailan ka naging proper na chef na? Ako'y talagang proper chef ako. Yung talaga sinasabi ko talagang kusinero ko is about 1990. Parang 18 years old ako. 18 years old? 18 years old ako. Di mga 1 year lang. Oo. No? Oo. Kasi kasi sa pagiging kusinero kasi maraming sistema. Yung iba sinasabi kailangan mag-schooling. Hindi, it's all about. So ikaw hindi ka wala kang proper schooling, no? Wala akong proper schooling. Alam mo school ko? On the job lahat, no? Alam mo kung anong school ko? Split shift. Punta ako sa National Bookstore. Every split shift ko sa National Bookstore ako nakupo. Nagbabasa ako ng libro, yung mga cooking. About cooking, kung ano yung mga fundamentals, kung ano yung mga standard, yung mga classic, ano yung mga cuisine. Talaga nagbabasa ako. Tapos, palagi ako may notes. O kaya, isa pa, pupunta pa ako, pag may time ako, sa sa national, yung natin, yung library natin, national library, kasi maraming libro doon. Mamimili ka doon, tapos pababain mo. Yung pupunta ka sa ipapa-xerox mo lahat, tapos papabinder mo. Yun ang mga ginagawa ko. So, and then after nun, so palipat-lipat ako.
Meron akong isang napasukan, mga way back 1990, parang 1999 o 1998. Fine dining siya. Sa may Tomas Morato, pangalan to. Quezon City. Quezon City. Doon ko na na-realize na ang skill ko pala is Pwede kang umangat. pwede akong umangat. Kasi yung mismong head chef namin is talagang galing siya sa 5-star hotel. Pwede ko sabihin pangalan? Oo, pwede. Shoutout sa inyo. Shoutout. Si Noel Pilar. Noel Pilar, shoutout po sa inyo. Sila yung mga ano ako. Tsaka si Alan Matay. First cousin nila. Mga politikong matay. Oo, Matay. Oo, sila talaga. Ay, yung mga mga naging kasi nag-aaral siya dito sa Cordon Bleu sa London eh. Siyempre. So, bali yun ang naging mentor mo doon? Lahat sila naging mentor ko. Lahat sila? Lahat sila. Pero ang talagang tumatak sa isipan ko na nagbigay sa akin talaga ng push na minumura ko mula ulo hanggang paa, talagang yung Chef Noel. Kumbaga, nakita niya yung potential ko. Palagi kami magkasama. Oo, sa lahat ng bagay magkasama kami. So, nagkaroon ng step hanggang sa naging chef de partie ako, may position, and then lumipat ako pumunta ako sa mga hotels. Originally, dapat magtatrabaho ako sa Mandarin, tsaka sa Pen. Tatlo pinagsabay ko in-applyan eh. Kasi kilala ko yung executive chef, si Gandler, tsaka sila Babaran. Tapos sa Manila Pen, may mga kilala rin ako. Pero sa Shangri-La kasi, syempre, Shangri-La, malalaki, malaki mga hotel po na mga big time po to, mga 5-star, no? Oo, ayun, yung linyang yun, yung Makati Avenue. Yung Makati Avenue, pero napunta ako sa Shangri-La. Mismong PLDT, tapat ng PLDT, Glorieta. Sa Makati. Makati, ayun. Nagano ako doon. Nagtrabaho ako doon. Naging chef de partie ako doon. Mahirap din Ang maganda istorya nito. May sasabihin ko sa iyo. So yung executive sous chef is meron siyang pamangkin na dati namin practicumer. Kaya ako kasi doon yun eh. Kumbaga parang yun eh. Kung may kakilala ka, ganun hindi who you know. Whom you know. Yun. May connection. So, napunta ako doon. Pero sabi sa akin yung executive sous chef, sabi niya sa akin, i-recommend kita sa CEO ng HSBC Philippines. So, nagpunta ako sa Forbes, nagluto ako doon para sa kanila. Kaya lang hindi ko talaga yung stay in. Gusto nila stay in. Gusto nila stay in. No. So, ayun. Pero bumalik ako. Tinawagan ako ng HR ng Shangri-La. Pero ini-scout na pala ako. Kasi nakita nila yung biodata ko dati. Biodata, di ba? Biodata sa atin. Biodata. Kita nila nagtatrabaho ako sa Sena. Kasi kami kabubukas sa Greenbelt. Kabubukas pa lang yung bagong Greenbelt. So, yung mga executives nagpupunta doon, executive sous chef, talagang tinitignan ako kung sino ako. So, nung punta ako doon, nag-interview, pumasa ako sa interview, 3 interview, pumunta ako, trade test ako. Ang trade test is, bahala ka, ito yung kusina, pero pero kami 30. Ilan na? 30. 30 kami sabay-sabay. 30 kami sabay. Alam mo kung ilan lang kukunin? Ilan? 2 lang. 2? Oo. Isa ka sa mga nakuha? Ako yung nakuha. Ba? So, ang maganda pa nito, hindi naman sa pagano ko kasi may experience na ako sa mga kung saan fine dining, lahat, alam ko na yung sistema. Ang bibilis nilang yung kumuha ng ingredients, luto sila dito. Ako yung pinakahuli na nagluto, ako yung kauna-unahang natapos. Ba't ko kailangan papahirap? Dahil sa sistema, Sa sistema ko, sa experience ko. Kasi yung executive sous chef, alam ko na yung sistema niya eh. Pag kinuha niya yung kutsilyo, tinusok niya yung patatas, pumasok yung sabi niya luto na to. Ang daming nagpatatas pero lahat raw. So ayun yung Yun yung test. Ayun yung test. And then ayun yung ko sa Pilipinas. Pagkatapos mo naman sa Madejski, lumipat ako siyempre, lumipat ako para tumaas yung position ko. Siyempre. Ang trabaho ko sa Malmaison.
Malmaison. Nandito na ako nun, di ba? Alam ko yun. Oo, sa Malmaison. Senior sous chef naman ako doon. Senior sous chef. Oo, sa Malmaison Hotel Duban. Siguro ano lang ako doon, 2.5 years. Pag-usapan naman natin kung anong nag-udyok sa'yo na mag-abroad. Na pumunta rito. Ayun. Una pala, ito ba yung una mong abroad na pinuntahan? So ito lang talaga. Ito lang talaga. Paano ka nag-apply at anong nag-udyok sa'yo na mag-apply ka dito? Matagal na dati nag-abroad ako. Gusto ko mag-abroad. May Dubai. Pero still is Saudi, di ba? Mano yun sa mga kusinero, barko. Oo, ganoon. Barko. Ang kasi ang ano sa akin, ang inisip ko talaga, yung talagang nasa isip ko talaga is lilipad lang ako, magbabarko lang ako o mag-abroad lang ako, dalawang klase lang. European base at saka US base. Ayun lang, wala nang iba. Kasi kaya tayo mag-abroad dahil ano, 'di ba? Dahil sa pera. Sa pera, syempre. Ayun, ayun yung realidad. Pero kasi sa Shangri-La, malaki sahod ko sa Shangri-La. 7 beses ako sumasahod. Meron akong yung tinatawag nilang yung quincenas katapusan. Basic. Service charge, dalawa rin yun, quincenas katapusan. Tapos weekly pangalan ito, yung weekly na ano mo, na tip mo. Tapos may charge tip ka 3 beses, 2 beses, 3 beses sa isang buwan. So, malaki yung sahod ko. Hindi ko na tinignan yung pangalan ito, kasi service charge pa lang sa Shangri-La talagang mga mayayaman ang kumakain. Oo, malaki service charge noon. Pinakamataas ang service charge sa buong tinatawag nilang hotel industry sa Pilipinas. Tapos transparent sila, makikita mo kung magkano yung service charge ng buong buwan sa buong tapos hahatiin yan sa kung ilan yung empleyado, kung ilan yung ayun yung maganda pala doon. Oo. Ganun ang doon. Transparent. Makikita mo talaga. Hindi naman nila papakita kung magkano yung income mo. Pero yung service charge lang, ipapakita talaga. Yung sharing niya, papakita talaga. Makikita mo yun sa bulletin board niyo sa may. Tsaka magandang So, ayun ang inisip ko. Hindi ko na inisip yung yung pangalan ito, yung abroad. Yung pera or abroad. Ang inisip ko, so happy ka na doon? Happy na ako doon. Pero kaya ko sinabing pagpipilian ko lang is Europe-based, American-based. Bakit ka mo? Security ng future. Kumbaga yung future. Family. Ayun yung inisip ko. So nagkaroon ako ng pagkakataon. Chef Noel, lumipad siya dito. Yung tinitanda mo? Oo. Lumipad siya dito, nakuha ko yung agency. Pero kasi ang nangyari, kaya hindi ako agad-agad nakalipad kasi kulang ako sa requirements. Kasi may requirements noon na at least 5 years kang chef de partie. Kulang pa ako ng 1 taon. 4 years ka nang... 4 years na ako noon, na chef de partie. So, nag-gain pa ako ng experience ko. So, nung yung mga kasama ko dati sa mga ibang restaurant, nila ako, sabi niya ito yung agency. Punta ako ng agency. It takes about 8 months. 8 months? Oo, bago ako nakalipad. Talaga? Matagal din, Oo, kasi nasa Shangri-La na ako noon eh. Kasi ang agency, nasa lang, mismo sa may sa may PLDT, yung Locsin Building. Tapos doon din yung British Embassy. Oo. Siyempre pagka pumunta ka rito, alam mo kung saan yung British Embassy sa Makati. Oo. Doon din yung British. Doon ka kukuha ng visa at saka ng mo. Doon ka i-interviewin para sa visa mo. So doon ako it takes kasi yung sistema kasi dito, ang gagawin nila nakuha ka ng agency doon, na-aprobahan ka, nag-trade test ka kasi meron silang chef consultant kung talaga marunong ka magluto. Trade test ka mo. Kapag saka ang gagawin nila, isisend nila yung CV mo dito at ima-market. Ima-market dito kung saan ka mapadpad. Yung agency mismo. Tama. Ima-market ka dito, ibibigay yung yung CV mo hanggang sa merong magkagusto sa iyo, ayusin yung process ng mo. Yung process lang na matagal doon. Oo.
So, dati ang mahirap dati meron silang yung processing fee. Yung mga una. Oo. Pero yung time ko na, Time nyo, wala. na. Ay, yung mga nauna. Paano yung ano mo nung nagpunta ka dito, yung pamasahe mo? Hindi, kasama na dun. Kasama na doon. Oo. Sino na yung sumagot? Oo, ganda. May allowance din kayo nung pagdating dito? Oh, wala. Wala. Wala akong allowance. Walang accommodation? May accommodation, pero magbabayad ka ng accommodation. Ah. Oo. Ang kumpanya na nakakuha sa akin dito, yung ang hotel is Millennium Madejski Hotel. Madejski. Oh, Millennium Ito po yan sa Reading. Sa Reading, yung sa may football club. Yung Reading Football Club. Oo, Dating may-ari nung ano, no? Oo, ng Reading Football Club. Reading Football Club. Si John Madejski. Doon ako, ay sila yung ano sa akin, sila yung nag-ano sa akin. Yung hotel na, yung hotel na yun, sila yung nagdala sa akin dito. So doon ka nag-start? Doon na ako nag-start. Nagtagal din ako ng almost 6 years. Kasi hindi ka pwedeng lumipat dahil may contract ka, di ba? Oo, pwede kang lumipat as long as pwede ang lilipatan mo is Same industry. same industry at saka ipaprocess nila. Kasi pag nag-resign ka na, automatic kasi nung panahon, pag nag-resign ka na, automatic yun yung visa mo tanggal. Kasi i-send agad ng ano yun itatawag ngayon ng HR sa home office. Sasabihin na tuloy lang. Hindi, na wala na ka, kaya yung visa mo kung hindi ka pa nata-transfer. Ayun yung mga panahon na yun. So, ano yung naging starting na sweldo mo? ang contract sa Pilipinas is 12,000 a year. Pounds? Oo. Wow. 12,000 a year. Pero yung pounds nun, ang taas, di ba? Oo, nung panahon na lumipad ako, lumipad pa ako noon, siguro nasa 90. 90? Oo, 90. Nabutan mo yung... Oo, yung 110. Yung 110. Oo, nabutan ko yung 110. Dati po, ang taas ng palitan ng pounds. Oo. Alam ko, natatandaan ko, nasa 110 nga. 110. Nabutan ko. Ano yun? So, pagdating ko dito, ang sahod ko na is hindi yung nasa kontrata ko. Kung ano yung ibibigay nila sa akin dito. Oo, Hindi na sinunod yung kontrata mo? Hindi na sinunod yun. Kasi, mababa masyado yun eh. Kumbaga yung... mababa yun ha? Mababa yun. Parang sahod ko noon, nasa chef de party is 15,000, almost 16,000 a year. A year, per annum, no? Per annum. Pero, ano din, wala pa yung overtime doon? Wala pa. Wala pa. Kasi ano kami noon split shift. Karamitan split shift. Split shift kasi yung breakfast, tapos... Breakfast, lunch, kasi hotel, tapos nasa football stadium ka pa. Halos buong araw ko parang nagtatrabaho, no? Oo! Pumapasok kami ng alas 9. Tapos, uuwi kami ng alas 3. Ng umaga? Hindi, kunyari, sa umaga, papasok kami ng alas 9, uwi kami ng alas 3, babalik kami ng alas 5, 2 hours lang, ano? Oo, tapos, uuwi kami ng alas 11 ng gabi. Every single day. Halos buong araw. Oo. Ayun ang buhay sa hotel at saka sa hotel. Ganun ang buhay. So, nagtagal din ako ng mga almost 6 years. Doon ako naging indefinite. Sila yung nag-process din. Hanggang sa nakakita ko ng opportunity na magtrabaho sa mga high-end talaga. Hindi ibig sabihin na magtatrabaho ako, gusto ko ma-experience. Kasi as a chef, kailangan mo ma-experience yung mga yun. Kasi dito sa may Madejski, may apat kaming sistema. Meron kaming room service, meron kaming meron kaming bar, atrium, meron kaming restaurant, at meron kaming fine dining. So lahat yun sa isang kusina. One kitchen lang yun? One kitchen lang yun. So lahat yun, yung apat na menu yun, gagawin mo yun. Sa inyo lahat yun? Sa amin yun. Plus match day. Match day pagka po may laban. Kasi sa Reading Football Club, dalawang sports diyan. Football at saka rugby. Rugby. Kasi home
ng ng London Irish. London Irish. Oo. Yung rugby team. Oo. At saka yung Reading Football Club. Football Club. Oo, Royals. Pero may concert, yung stadium. Tapos may mga friendly games. Ang maganda lang diyan din, Nakakapanood ka. hindi mapapanood mo talaga at saka makikita mo yung mga sila David Beckham. Yung talagang yung panahon In the flesh. In the flesh talaga. Sikatan niya na, 2006. Kasi sa Madejski, yung nila, ibaba ng bus, loading bay namin eh. So, doon sila bumaba sa harapan namin. Andun lang kami. Pinapanood sila Lampard, mga sikat na football player. sila Ronaldo, yung mga big kasi doon yung pagbaba nila ng bus kasi di ba nakabus sila. Ito lang yung loading bay namin ng hotel eh. Ito yung pinakababaan din nila, parking ng bus nila eh. Kasi natatakpan yun eh, may yun eh. So, doon lang mismo, talagang tamayang kayo. Ayun ang maganda. Pagkatapos mo naman sa Madejski, lumipat ako siyempre, lumipat ako para tumaas yung position ko. Siyempre. Oo, ang trabaho ko sa Malmaison. Malmaison. Nandito na ako nun, di ba? Alam ko yun. Sa Malmaison. Senior sous chef naman ako doon. Senior sous chef. Oo, sa Malmaison Hotel Duban. Siguro lang ako doon, 2.5 years. Doon ka nawalan ng bike, di ba? Doon ako nawalan ng bike. Minako sa loob, brand yung bisikleta ko, dalawang bisikleta ko, tinira doon eh. Tatandaan ko yan eh. Oo. Maganda rin, magandang kasi bistro yun eh. French naman. French siya. French yung yung teams ng ng Maison. Lahat ng pagkain French brasserie style. So yung mga à la carte, mga dujo, mga subdujo. Mga French dining 'yun. So yung mga 'yon, natuto rin ako doon ng husto, lalo kasi yung yung head chef ko magaling na pastry chef 'yun. So nung nandito ka na, Chef Mau, ano ang mga naging challenges sa karir mo dito as a chef dito sa UK? Number 1 siguro yung natin, yung barrier ng language barrier. Number 1. Pero tandaan niyo po, si Chef Mau wala siyang formal schooling. Language barrier 'yan, kailangan mong intindihin. Tapos challenging isa pa is yung weather. Hindi ko ayun lang yung nakikita kong challenging. Pero yung depende kayan sa yung challenge na yan, depende yan sa category. Like me, kung nung nagkaroon ako ng malaking challenge nung tumataas yung position ko. Pag tumataas ang position mo, kasi yung expectation mataas eh. Ito, tanong natin. Pwede ka bang magbigay ng particular highlight or moment or achievement na kakaiba sa iyong journey as a chef from starting at the bottom hanggang sa makuha mo na yung position mo ngayon? Ayan yung mga bagay na talagang meron akong nakaset. Kasi yan eh, tawag yan urgency. Nung dishwasher ako, nagsimula ako, wala akong pangarap, gusto ko lang magtrabaho. Pero nung naipasok ko na yung isa kong paa, nakita ko yung potential. Diba na parang doon na ako nag-dream. Pagdating ko dito sa UK, doon ako nag-set ng ko. Sabi ko sa sarili ko, kasi nung dumating ako dito yata, parang nasa 23, 24 ako yata. Bata ka pa. Oo. Pagdating ko dito, sabi ko, at the age of 26, kailangan ko maging sous chef ako. At the age, nag-set ka ng nag-set ako. Pero kasi ayun, pero yung goal na yun, kailangan pagtrabahuan. Hindi yun yung, di ba, kailangan mo talagang i-prove na talagang worth it ka sa position na yun. Trabaho, So hanggang nakita ko ng pinanumot ako, parang magto-26 years old ako nung pinanumot ako sa sous chef. Tapos nung sabi ko, okay, pagdating ng 33 years old ko, kailangan ko head chef ako. 31 years old, head chef na ako.
So, ano ko na yon, na kumbaga na-receive ko na yon. Okay na ako, pero hindi pa rin ako complacent. Kasi sa kusina kasi, as a chef, araw-araw yan kailangan matuto. Kailangan, ang ibig sabihin yan, sponge. Alam mo, yung sponge, di ba? Yan sa tubig, sisip-sip ng ano yan. Ganun dapat. Ganun ka. Dapat kailangan ganun ka. Hindi ibig sabihin na-receive na-achieve mo na yung na-achieve mo na yung goal mo, hihinto ko na, hindi, diretso lang. So sabi ko, pagdating ko ng mga 40 anyos, or sabi ko magiging executive chef ako. Mga 39, 38, executive chef na ako. Galing, no? Oh. Pero ito yung highlights. Kasi na ako noon kumbaga okay na sa akin okay na may sahod. In span of 24 months, 4 na beses ako na-promote. Galing, ha? A span of 24 months, 4 na beses na-promote. So, yung last na promotion ko is a head of culinary. Ibig sabihin nun, is a regional. Kasi ang kumpanya namin, Regional. So, ang kumpanya namin is international na. Meron kaming about 200, almost about 230 location dito sa buong UK. Meron kami sa Malta na 22. Meron kami sa Zurich o sa Swiss na mga 8. Tapos by next weekend, lahat ng ops, lahat ng operations, RD, head of culinary, at saka managing the MD, tsaka CEO, magkakasama kami mag-ano sa Poland. Ano pa? Marami. Meron pa kaming may on process kaming China, may on process kaming Fiji, may on process kaming Dublin. So lahat ang akin is kasi yung ano namin, yung region namin is like an umbrella. Meron kami yung tinatawag na group director. So ayun yung pinaka-boss namin, yung group director, siya yung pinakalahat, buong kumpanya, siya yung pinaka-boss namin. Parang CEO. Hindi, sa kusina, sa culinary. Siya yung group director culinary namin. So ibig sabihin lahat yun sa kanya yun, buong kumpanya. So ngayon, nagkaroon siya ng tentacle. Mga umbrella, no? Umbrella niya na pinagkakatiwalaan niya. Na instead na siya yung magtatrabaho, kami na. So, hinati yan sa 6. Meron kami yung tinatawag na London. Meron kami yung Southeast London. Meron kami yung Midland. Meron yung Southwest. Yung Southwest is mine. Sa atin yung Southwest, di ba? Sa akin yung Southwest. Midland, London. Meron kaming Europe, at saka meron kaming Scotland. Southwest, sila lang hawak mong doon? Southwest, ang hawak ko is 43 location. 43 locations po, mga kabalen. Pero, ako yung pinakamalaking revenue. Mga malalakas. Hindi, ako yung yung region ko, yung region ko pinakamalakas, pero ako yung isa sa maliitang lokasyon. Pero ako yung isa sa pinakamalaki, wide ang kumbaga yung land niya. Kasi from Surrey to to all the way to Devon yan Biyahe ka ng biyahe? Hindi naman biyahe na biyahe. Pag lang, bumabiyahe ako dito, biyahe ako doon. Pero kung minsan nasa lang ako dito, malapit-lapit lang. Pag may lang ako, pag kailangan lang ako talagang pupunta ako doon. Kasi meron naman akong doon May mga nakakatiwalaan. Meron naman ako doon Ayan po, no? From dishwasher. Ayan. Hindi, taga-map ng morgue. Hindi po ba very inspirational yung story ni Paring Mau? Kaya yan ang dahilan kung ba't siya gustong i-interviewin sa channel ko. Kasi very inspirational yung kanyang storya. Ang next question natin, sa management role, as a regional manager na ngayon, anong aspeto ng role mo ang pinaka-rewarding? Anong pinaka-rewarding sa trabaho mo ngayon? Ang pinaka-rewarding sa akin is all about results. Tsaka yung mga kasama ko sa trabaho. Sila,
At yung smile ng mga bata, yung mga kliyente namin. At tsaka yung pinaka-importante doon is masaya ka. Masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo. Siyempre, hindi lahat araw-araw masaya, pero kumbaga every single day na bumabiyahe ka or nagtatrabaho ka, importante doon yung result. Yung tao mo, yung mga subordinate mo, kung sino man yun, at saka yung kliyente. Pag masaya ang kliyente, rewarding na yun, okay na yun. Alam mo kung bakit? Ano yun tatatak na yun may ibig sabihin yun Ibig sabihin yun ayun yung good legacy na iiwan mo sa lugar na yun. Galing. Paano mo naman binabalance ang pagtingin o pagmamanage sa maraming lugar while maintaining a personal connection sa kitchen? Mahirap din yan ayan ang mahirap. Paano may ibabalance? Mahirap yan. Kasi sa akin, kasi ako yung pinaka-head ng food or culinary sa region namin. And meron akong RD, regional director, na pareho kami. So kami magli-link. Sa akin ang food, sa kanya ang finance. Pero pareho din. Nag-aano rin kami kung minsan, nag-ano kami sa finance, nag-ano din siya sa food. Pero meron kami tinatawag na operations. Meron kami mga ops managers na hahatiin yun. Kumaga, meron 8 ops manager. Yung 43, hahatiin yun sa 8 ops manager. Ngayon, yung ops manager na yun, lahat yun, pag may nagkaroon ng problema sa lokasyon, sabay-sabay yun, lahat yung pupunta sa'yo. Magre-request, kailangan ko ng chef, kailangan ko ng kasi hawak ko ang chef lahat ng booking ng chef, hawak ko. Lahat ng ng food, hawak ko. So, lahat yun manggagaling sa akin, ako magsusupply sa kanila. So, pag, kunyari, may bagong lokasyon, nagmo-mobilize ako, tapos biglang may problema, sa bandang about 200 miles away, kailangan mo mahirap yun. So, yun yung ayun yung mga bagay na mahirap. Pero as a manager, kailangan mo yung composure. Always mo sasabihin, sige, don't worry, we're going to figure it out. Pero diba? Pero palagi naman 95% palagi naman na pero yung balance is hindi mo mahirap mahirap mong sabihin yung balance because dahil sa position mo. Yun yung pressure po ng palagay ko ng pagiging manager. Mahirap. Hindi mo mababalance 'yon. Marami kang ma-upset, marami ka rin mapapasaya. So hindi mo alam. Mali. Dahil nandito ka sa posisyon na 'to ngayon. At alam ko sa Pilipinas, maraming nag-a-aspire na pumunta rin dito na maging chef. Ano naman ang may advice mo sa mga nag-a-aspire na mga chef sa Pilipinas na gustong makapunta rito? Mga kusinero sa atin magagaling. Kasi marami ako nakita, member ako sa mga grupo sa Pilipinas. Kilala ko sila, yung mga kaya lang, ang masasabi ko, wag na lalaki ulo. Wag na lalaki ulo. Kasi maraming ganun, bagay, tao lang tayo, pero iba yung kagaya sinabi ko sa iyo dati, kanina, na pag nagkaroon sila ng badge dito, iba na yung pagtingin nila sa sarili nila. Hindi pwede yun. Hindi pwede dito. Kailangan dito, meron kang goal. At saka palagi kang nakaapak sa lupa. Yun po, sa mga nag-aspire, no? Sa mga gusto pumunta rito, yan. Kailangan palagi kang nakaapak sa lupa at saka focus kung ano yung goal mo. Pagtrabahuhan mo. At saka be a sponge. Absorbin mo lahat Ang pwede mong i-absorb. Kailangan mong i-absorb, ayun lang. Katapos work ethics, yung passion mo, ilabas mo, ayun lang yun.
So, ayan. Basta importante, wag lang lalaki yung ulo mo. Ayun lang, wala nang Ano iba. po, narinig niyo yan, no? Pag-usapan naman natin ng ano. Ano yan? Dahil maraming gusto pumunta rito, syempre, nagpupunta sila dito dahil sa ano, di ba? Dahil sa sweldo. Kung ikukumpara mo yung sweldo ng chef sa atin at saka dito, Malayo. malayo. So, ayun. Pag-usapan naman natin ng ano, sweldo. Oo, sweldo. Kasi ang sweldo ng kusinero dito, mabuti nga ngayon, tumaas na eh. Kasi dahil yung ano na yan ay yung COVID, nagkaroon ng ano. Pero maganda rin yun. Kasi maraming Starting, ano? sa starting. Kasi maraming categories yan eh. Meron kang pagkakaalam ko, meron kang apas na categories in different level. Meron kang hospitality, meron kang catering, meron kang hotels, and meron kang restaurants. Iba-iba ang ano yan, iba-iba ang bigayan dyan. Iba-iba bigay. Hospitality yan yung mga ano. Hospitality, ayan yung mga events, mga events ano, yung mga events ano, yung kagaya concert, mga concert, ayan ang events. Catering, kagaya namin, yung marami kaming hinahawakan, kagaya ko, meron kaming independent schools, meron kaming conference, meron kaming business and industry, o ibig sabihin BNI, meron kaming stadium, meron akong cricket club, meron kaming government department na pinapakain, mga ano. So ayun yung catering. Tapos yung restaurant, iba yun. Oo. Tapos yung hotel, iba rin yun. Bigay ko na lang sa iyo yung kagaya sa akin, yung ano ko na lang. Kasi may ano yan eh, may mga posisyon yan. Meron tinatawag nilang komi. Kasi sa atin kasi maraming ano eh. Masyado nilang pinarami yung, para maganda, pero maganda yun. Masyado nilang pinarami yung stage, yung grading. Pero magandang class. Maganda yon. Maganda yon. Sa atin kasi meron tinatawag silang kitchen helper. Meron kang Comi 1, Comi 3, Comi 2, Comi 1, meron kang demi chef. Anong ginagawa ng Comi? Comi is a cook. A cook? Comi is a cook. Kusinero. Sige. Pero may grading yon. It depends kung gaano ka na kasi katagal. Kaya gini-grading nila. Kunya, Comi 1, hanggang anong Comi yun? Hanggang Comi 1. Magsisimula ka sa Comi 3. Comi 3, siguro unang taon mo. So from yung ano niya, grading niya, sa 3 ka mag-uumpisa? Sa 3 ka magsisimula. Okay. Sa 3 ka magsisimula. Kitchen helper, yung ano ka, utusan ka. Tapos kitchen assistant dito. Kitchen assistant. Tapos pag komi ka na, doon ka na magkakaroon ng ano, uniforme. Puti. Kahit ano, basta depende, puti. Depende. Pero pag kitchen helper ka, t-shirt muna, or brown, or blue. Ayun yung mga kulay eh. Mga pinagdaan. Dito yung mga ganyan, basic ka. Pero yung sweldo ng mga ganyan dito, ang sweldo ng komi dito is parang tumaas na nga ngayon eh. Parang nasa 17 na eh. 17,000 per annum. Pagkatapos, ang demi chef, parang nasa 20. Ang chef de partie, depends kung sa, kasi by region yan eh. Pag London ka, mataas. Pag London, mataas. Mataas yan. Kasi meron. Pagka London ka, mas mataas talaga. Tsaka bandang dito, Reading. Southeast, mataas. Southeast area, mataas. Kasi vicinity ng London yan eh. Dito po kami sa Southeast England. Medyo mataas ang sahudan dyan, bigayan. Hindi kumpara sa down southwest or all the way north, ibang ano dyan, ibang bigayan dyan. Basta malayo ka sa city, medyo mababa. Chef de partie between 23 to 32. Parang nurse. Between 23 to 32, depends. Tsaka depende rin yun sa skill mo. Kung gaano ka na rin katagal, kung gaano mo ibebenta ang sarili mo. Kung gaano mo ipoprove na worth it ka sa ganun. Tapos junior su between 30, maybe about between 27 to 35.
Tapos ang sous chef between 30 to 38. Head chef, meron tinatawag na head chef, ayun yung pinaka na, or senior sous. Senior sous between about 35 to 40. Tapos ang head chef between 38 to 45. Pataas na yon hanggang sa etc. Read between the lines na lang. Oo. Hindi ko tatanungin kung magkano sweldo niya, pero read between the lines. Sahod ko, isa lang masasabi ko, sa sahod ko, 40% ang tax ko. Oh, yun. Masakit. Ano po yun? Ibig sabihin, lagpas ng ano yun? Lagpas ng 50 yun, pagka ganun. Pagka yung sweldo mo rito is more than 50,000 na, ang tax mo is 40% na. Yun ang masakit po doon. Oo. Salamat, Chef Mau, sa information. So, yun po, no? Parting words para sa mga Inspiring chef. aspiring chef. Okay. Na wala pa dito, at saka yung mga nag-i-start pa lang na nandito na nag-i-start pa lang. Oo. Na nanonood sa channel natin. Ang masasabi ko lang is, be yourself, be a sponge, work ethics, don't be palagi ka nakaapak sa lupa, at saka dream big. Yan po, no? Nakaka-inspire talaga to si Chef Mau dahil nung bago ko rito, by the way, hindi pa siya ganun. Pero ilang years yun, ang bilis talaga ng ng progress niya. From sa Madeiski siya hanggang sa nag-Balmation siya. Tapos hanggang sa nandito na siya sa pwesto niya ngayon. Yun. Anyway guys, sana may napulot po kayo sa interview natin ngayon kay Chef Mau. Alam ko si Chef Mau hindi pa yan humihinto at may pupuntahan pang next level yan. So yan po. Maraming salamat sa panonood po ninyo. Chef Mau, baka may gusto ko sabihin. Shout out! Salamat po!